Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon sira insyaAllah at tinatalakay pa rin natin yung mga kaganapan sa pagkabata ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa siya naging propeta. At ngayon insyaAllah, isa sa mahalagang bahagi ng buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagiging kabilang niya sa isang samahan. Samahan na naghahangad na pairalin ng katarungan, samahan na bagaman ito ay samahan ng mga hindi Muslim, ay sinalihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyempre bago pa siya naging propeta sa panahon na ito. Pero nabanggit niya ito noong siya ay propeta na. Nabanggit niya ito noong siya ay propeta na at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung siya man daw ay iimbitahan muli sa samahan na ito ay tutugon siya. Ibig sabihin sasama siya. Sinabi niya, "Walau ud'a bihi fil islami la'ajibt." Kung ako ay aanyayahan patungo rito ngayong panahon ng Islam na natapos na ang panahon ng Jahiliyah, sinabi niya na siya ay tutugon at sasali sa samahan na ito. At ang samahan na ito insyaAllah ay mainam na maunawaan natin at malinaw dahil matutugon ng pang-unawa natin sa samahan na ito na tinutukoy ang ilang mga ahkam. Una, kung maaari bang maging mabuti ang Muslim sa hindi Muslim? Pangalawa, maaari bang makikipagtulungan ang Muslim sa hindi Muslim? At ang samahan ba na ito ay maihahalin tulad sa mga fraternity at iba pang mga samahan na meron sa panahon natin ngayon? Lahat ng yan ay lilinawin natin insyaAllah. So ang samahan na ito na tinutukoy natin ay walang iba kundi ang tinatawag na Hilful Fudul. Hilf, ibig sabihin, sumpaan o kaya ay pangako na yun nga, sila ay nangangako sa pagtataguyod ng katarungan. At ang fudul, siyempre ibig sabihin ng fudul, ito yung kainaman. So mga tao na ito ay nagtipon-tipon at sila ay nagsumpaan para sa kabutihan, insyaAllah. So sinasabi, wala athari hadihil harb, waqa'a hilful fudul, fi dil ka'da, fi syahri haramin, tadaat ilayhi kabailin min Quraysh. So nang natapos daw ang Harbul Fijar, yung digmaan na talakay natin nung nakaraan na nangyari sa mga banal na buwan, ay pinagbabawal dito ang digmaan. Nang nagkaroon na ng kapayapaan, ay nagtipon-tipon muli ang Quraysh. So nagtipon-tipon ng Quraysh, yung Banu Hashim, Banul Muttalib. Yung Banu Hashim, kumbaga ito na yung angkan ni Hashim na siyang ama ni Abdul Muttalib. Ay hindi, ano pala ito? Uncle niya, kumbaga, si Hashim. Yan, nilito ko. So tatay niya si Abdullah, tas lolo niya si Abdul Muttalib. Tama, tatay niya si Hashim. At ganyan din yung Banu Muttalib, Banu al-Muttalib. Siyempre, ito na yung mga kamag-anak naman nila na kapatid ni Hashim, si al-Muttalib, mga inapo nito. Ganyan din yung Asad bin Abdul Uzza, na isa pang angkan ng Quraysh. Yung Zahra bin Kilab, Taim bin Murrah. Yung Taim, ito na yung angkan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Na lahat ng ito at yung iba pa, fajtama'u fi dari
Abdullah bin Jud'an at Taymi. Na lahat sila ay nagtipon-tipon sa bahay ni Abdullah bin Jud'an at Taymi. Nagtipon-tipon sila doon at pinili nila ang bahay ni Abdullah at Taymi lisinnihi wa syarafihi. Dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang pagiging matanda, at dahil sa kanyang pagiging kagalang-galang. Fata'akadu wa ta'ahadu ala alla yajidu bimakkata madluman min ahliha wa gayrihim min sairin nasi illa qamu ma'ahu. Nang layunin ng Hilful Fudul na sila ay nagkaisa, na sila ay nagkakasundo, na walang sino man sa Makka ang maaring apihin. Walang sino man sa Makka ang maaring apihin, taga rito man o hindi taga rito, liban na lamang na sila ay magtatanggol dito. So ang layunin ng Hilful Fudul ay ang ipagtanggol ang mga inaapi, taga Makka man o hindi. Wakano ala man dalamahu hatta turaddu alayhi mudlimatahu. At sila ay mananatiling naninindigan laban doon sa ng api sa tao na ito hanggang sa maibalik ang karapatan nito. O kaya ay mapagbayaran ang kung anumang bagay na sa pamagitan nito ay inapin nito ang tao na inapi. Wa shahida hadal hilf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasama rito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shahida dito, sinaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasaksihan, o kaya siya mismo ay kasama rito. Siya mismo ay kabilang sa mga bumuo ng Hilful Fudul. Siya mismo ay kabilang sa Hilful Fudul. Kasi yung shahida, so hindi lang ito nangangahulugan na shahida na sumaksi. Maaari rin itong mga hulugan na shahida na nakita o shahida na kasama siya mismo doon sa Hilful Fudul. Waqala ba'da anna akramahullahu birrisala, na iniulat matapos na maging propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na iulat na nabanggit nga niya ang tungkol dito sa Hilful Fudul. Na sinabi niya, laqad shahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humrin na'am. Nasaksihan ko o sinalihan ko sa bahay ni Abdullah bin Jud'an ang isang samahan na mas kamahal-mahal para sa akin kaysa sa pulang kamelyo. Na mas kamahal-mahal daw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa pulang kamelyo. Walau ud'a bihi fil islami la'ajibt. Na kung ako man ay aanyayahan patungo sa samahan na iyon, ngayong meron ng Islam ay tutugon pa rin ako. So ito yung pagpapatotoo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naging mainam o naging maganda ang layunin at ang pagkakatupad ng mga layunin ng Hilful Fudul. Wa hadal hilf ruhuhu tanafil hamiyya al-jahiliya allati kana al-asabiyya tuthiruha. Ang hilf na ito, ang samahan na ito, ang diwa nito ay ang paglaban sa tinatawag na hamiyya. Yung hamiyya, ito yung kumbaga pagprotekta sa sino man dahil lamang sa ang tao na ito ay katribo o kamag-anak o kaya ay pinangakuan nino man ng proteksyon. Kahit pa ang tao na ito ay masama, kahit pa ang tao na ito ay guilty sa kanyang kasamaan. Yun yung tinatawag na hamiyya. Na hamiyatul jahiliya, kasi ito'y umiiral nung panahon bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dahil sa hamiyya na ito, yung mga makapangyarihan
na mandurugas, mga makapangyarihan na nandadaya, mga makapangyarihan na nang-aapi sa mga tao, hindi nila napagbabayaran ang kanilang pang-aapi. Hindi nila napagbabayaran ang kanilang krimen. Hindi nila napagbabayaran ang anumang kasamaan na kanilang gagawin. Kaya ito ang pantapat nila, na magsasama-sama ang mga taga-Quraysh laban sa sino man na nang-api, sa sino man, taga-Makkah man o hindi. Lalabanan nila sino man kahit ito man ay makapangyarihan. Ito man ay makapangyarihan. وَيُقَالُ فِي سَبَبِ هَذَا الْحِلْفِ At sinasabi ng isa sa mga naging dahilan sa pagkakabuo ng samahan na ito, inna rajulan min Zubaydin kadima Makkah bibida'ah. Na meron daw isang tao na kabilang sa tribo ng Zubayd na pumunta ng Makkah upang magtinda ng kanyang mga paninda. Kasi ito naman yung pangunahing trade doon sa Makkah. Ang pagbebenta ng paninda o pagpapalitan ng paninda. Kasi nga Makkah, katulad na nababanggit natin nung nakaraan, ito ay konektado doon sa Silk Road na isang sistema ng mga kalsada o mga trade route na nagkokonekta sa China, sa Europe, sa Arabian Peninsula, sa Africa, na konektado ito sa buong mundo, alhamdulillah. So itong tao na ito ay punta roon upang magbenta ng kanyang paninda. Washtaraha minhu al-As bin Wa'il as-Sahmi. At bumili raw sa kanya dito sa lalaki na ito mula sa Zubayd, hindi na binanggit ang kanyang pangalan. Bumili raw sa kanya si Al-As bin Wa'il as-Sahmi, tatay ni Amr bin Al-As radiyallahu anhu. Kung naalala niyo dun sa Omar series, nung nagbubugbugan sina Omar bin Al-Khattab radiyallahu anhu at yung Quraysh, di ba pinabatid na ni Omar na siya ay nag-Muslim, tapos nagalit sa kanya yung Quraysh, pinagtulungan siya ng ilang mga tao sa Quraysh. Natigil sila nang dumating yung isang matanda. Yun si Al-As bin Wa'il. Yun si Al-As bin Wa'il. So, noong panahon na ito, bago pa magkaroon ng Hilful Fudul, itong si Al-As bin Wa'il, habisa anhu hakka. Hindi raw ibinigay ni Al-As bin Wa'il ang karapatan nung lalaki na taga Zubayd. Ibig sabihin, hindi niya ito binayaran. Hindi niya ito binayaran. Fasta'adda alayhi al-ahlaf abduddar wa makhzuman. Na dahil dito, humingi ng tulong yung lalaki na taga Zubayd sa ilang mga angkan upang siya ay makasingil sa utang ni Al-As bin Wa'il. Humingi siya ng tulong doon sa angkan ng Abduddar at sa Makhzum. Yung Makhzum, ito na yung angkan ni na Abu Jahal. Sina Abu Jahal, Abu Sufyan, Khalid bin al-Walid, sila yung Banu Makhzum. So, humingi ng tulong itong lalaki na taga Zubayd. Again din, humingi rin siya ng tulong sa Jumah, wa Jumahan, wa Sahman, wa Adiyan, falam yaktarithu lahu. Humingi rin siya ng tulong sa Jumah, sa Saham, na maaaring ito na yung mismong angkan ni Al-As bin Wa'il. Humingi rin siya ng tulong sa Banu Adi, yung angkan ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, pero walang tumulong sa kanya. Walang tumulong sa kanya. Fa'ala jabala Abi Qubays, at umakyat itong lalaki na ito na taga Zubayd doon sa isang bundok sa Makkah na tinatawag na Abu Qubays. At doon sa bundok, wanada bi ash'ari yusafu fiha dalamatahu rafi'an sautahu. At
ipinahayag niya mula doon sa ibabaw ng bundok na yon, inilarawan niya ang nangyari sa kanya at nababanggit niya yung kanyang mga dinanas na pang-aapi sa pamagitan ng ash'ar. Ash'ar, ibig sabihin mga tula. So, nag-recite siya ng tula na nagbabanggit ng pang-aapi na dinanas niya. At binanggit niya ito ng malakas. Famasya fi dhalika Az-Zubair bin Abdul Muttalib. At napadaan dito si Az-Zubair bin Abdul Muttalib na anak ni Abdul Muttalib. So, uncle din ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagtanong kung anong nangyari. Waqala malihada mutrak. Anong nangyari sa tao na yun? O ano ang nangyayari? Hatta ijtama'u alladhina mada dhikrahum fi hilfil fudul. Hanggang sa ang grupo ng Hilful Fudul ay nagtipon-tipon dahil nga sa tao na ito, na humihingi sa kanila ng tulong at hindi ito tumigil hanggat sa mayroong tumulong sa kanila. Fa'aqadul hilf thumma qamu ila al-As bin Wa'il, at nung napagtibay na nila ang kanilang samahan, tumungo sila kay al-As bin Wa'il at siningil nila ito. Siningil nila ito, fantaza'u minhu haqqaz Zubaydi. At nakuha nila ang karapatan ng lalaki na taga Zubayd na ayaw bayaran ni Al-As bin Wa'il. So hindi na binanggit kung anong dahilan bakit ayaw magbayad ni Al-As bin Wa'il. Pero kung nalalaman natin na siya palang ama ni Amr bin Al-As radiyallahu anhu, so alam natin na meron ding mataas na kalagayan si Al-As bin Wa'il. At namatay siyang hindi Muslim. So itong Hilful Fudul, so lilinawin natin yung ilan sa mga aral na makukuha natin dito, insyaallah. Okay. So dun sa hadith, yung ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ay nababanggit o iniulat ni Ibn Hisham. Iniulat ito ni Ibn Hisham yung kanina, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walau ud'a bihi fil islami la ajibt, na kung ako ay aanyayahan sa samahan na ito, kahit pa dumating ng Islam, ay tutugon ako rito. Yun ay iniulat ni Ibn Hisham. Ngayon unang aral, sa sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tututunan natin ng dalawang bagay. Na maaari tayong maging mabuti sa hindi Muslim, at actually hindi lang maaari, magiging obligado pa rin sa Muslim na maging mabuti sa hindi Muslim, na hindi niya ito aapihin. Oo, ang mga Muslim, wala tayong kinalaman sa mga hindi Muslim sa kanilang shirk. Wala. Pero, sa mga bagay na sila ay mayroong karapatan dito, marapat na ibigay natin sa kanila ang kanilang karapatan. Kaya nga, yung maqasidus syariah, maksad, ibig sabihin layunin ng syariah, ay ang pangalagaan, ang relihiyon, buhay, ari-arian, pag-iisip, sa lillahi at dangal ng tao, Muslim man o hindi Muslim. Okay? So kailangan pangangalagaan nyo ng mga Muslim. Na hindi katulad ng paniniwala ng mga terorista na ang mga hindi Muslim ay pwedeng pagnakawan, ang mga hindi Muslim pwedeng dayain, ang mga hindi Muslim pwedeng patayin ng walang dahilan. Hindi ganon ang Islam. Ang Islam ay nangangalaga sa lahat ng ito. Gayun din malaman din natin mula sa aral nito na ang alwala wal bara, oo, ay umiiral, tayo ay matapat sa Islam at sa mga Muslim, at wala tayong kinalaman sa shirk at sa mga gumagawa nito bilang mga Muslim. Pero kapag ang inapi ay hindi Muslim at ang nangaapi ay Muslim, tutulungan natin ang hindi Muslim
laban sa Muslim. Dahil hindi pinag-uusapan dito ang relihiyon. Ang pinag-uusapan dito ay ang karapatan, ang pinag-uusapan dito ay ang katarungan. So ang ipagtatanggol natin yung hindi Muslim na inapi ng Muslim kung meron mang ganitong pagkakataon. Kung halimbawa, may Muslim inapi ng hindi Muslim, so pareho din. Pagtatanggol natin yung Muslim, unang-una dahil siya ay Muslim, at pangalawa dahil siya ay inapi. Okay? O kung parehong Muslim o ang nang api at inapi, so siyempre pairalin din natin ng katarungan. At kung parehong hindi Muslim, pareho lang. Pairalin natin at papanigan natin ng katarungan. So obligado sa atin na maging mabuti pa rin para sa mga hindi Muslim at ibigay ang kanilang mga karapatan. At magiging obligado pa rin na tayo ay makikipagtulungan sa kanila sa kabutihan. Makipagtulungan sa kanila sa kabutihan. Katulad nga na sinabi, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Magtulungan kayo sa kabanalan at takot kay Allah at huwag kayong magtutulungan sa kawalang katarungan at kasalanan. So dapat makikipagtulungan tayo sa kabutihan kahit sa hindi Muslim at lalaban tayo sa kasamaan kahit sa tulong ng hindi Muslim. Ngayon kung naalala ninyo yung natalakay natin nung nakaraan, yung hadith, la'anallahu man awa muhdithan, isinusumpa ni Allah ang magkupkup sa kriminal. Isinusumpa ni Allah ang magkukupkup sa kriminal. So itong kriminal na ito, kahit Muslim pa ito, at ang kanyang biktima ay hindi Muslim, tutulungan natin yung hindi Muslim laban sa Muslim na ito. Kung ang naghahanap sa kanya, pulis na hindi Muslim, otoridad na hindi Muslim, isusuko natin ang Muslim na ito kung siya man ay nasa ating pangangalaga. O hindi natin itatago, hindi natin siya itatago o ikukubli, o hindi tayo magiging dahilan na magkakaroon ng tinatawag na obstruction of justice para hindi mahuli ang kriminal na ito. Kahit sino pa yan. Kahit kapwa pa natin Muslim yan. Kahit sarili nating anak yan o sarili nating kamag-anak, hindi pwede na kukupkupin natin o itatago natin o gagawin natin ang mga paraan upang hindi siya mahuli ng otoridad. Dahil sa ganung pagkakataon, tayo ay nagiging kabilang sa pang-aapi. Tayo nagiging kasama sa pang-aapi. At syempre, nagkakaroon tayo ng kasalanan dito at tayo nagiging karapat-dapat sa sumpa ni Allah. Okay? So, mula dito sa aral ng Hilful Fudul, nalalaman natin na ang pairali ng Muslim ultimately ay ang katarungan. Katarungan. Kahit pa Muslim ang kriminal, hindi natin ito ipagtatanggol. Kahit hindi Muslim ang biktima, ipagtatanggol natin ito. Siyempre, hindi rin naman natin aapihin ang sino man, inshallah. Ngayon nga katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa, ano bang surah ito? Suratul Mumtahina, verse 7. Sinabi ni Allah, Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawaddah, wallahu qadir, wallahu ghafurur rahim. Maaring si Allah ay magdudulot na magkakaroon ng pagkakaibigan sa pagitan ninyo ng mga Muslim at ng inyong mga kaaway. At ang tinutukoy dito na pagiging magkaibigan o pagiging mabuti sa pakikitungo sa isa't isa ay sa katarungan. Okay? Hindi natin sila kinakaibigan para makikipasko tayo o makiki-New Year, makikiselebrate ng Valentine's. Hindi. Nananatili ang distansya natin sa kanila at kawalang katarungan, kawalang kinalaman. Nananatili ang kawalang kinalaman natin sa kanila. Pero, maaari tayong makikipagtulungan sa kanila. Ito yung konteksto nito. Maaari tayong makikipagtulungan sa kanila para sa katarungan. Pero hindi para sa pang-aapi. At lalong-lalong hindi para sa pang-aapi sa Muslim. Okay, maaari tayong makikipagtulungan sa mga hindi Muslim sa kabutihan. Pero kung ito ay pakikipagtulungan sa kanilang shirk,
may pananagutan din tayo dito, may kasalanan tayo rito. At kung tayo ay makikipagtulungan sa mga hindi Muslim, laban sa Muslim, sa pang-aapi sa Muslim, kufur yun. Yun ay kufur, kabilang sa nawakidul Islam. Okay? Kabilang yun sa nawakidul Islam. Pero makikipagtulungan tayo sa pulis para mahuli yung terorista na nambomba ng ganito. Halimbawa, meron tayong nalalaman, hindi yun kufur. Wajib na isuko natin o magawa ang lahat upang mapanagot ang kriminal na Muslim. Dahil kung itatago natin siya, tayo ay magkakamit din ng sumpa ni Allah. Dahil tayo ay nakipagtulungan sa kawalang katarungan. So pwedeng magkaroon ng mawaddah o mabuting pakikitungo pero sa kabutihan. Hindi sa kasamaan, hindi sa kufur, hindi sa shirk, hindi sa pang-aapi. At yung nga dilugtong dito ni Allah, si Allah ay makapangyarihan at si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Yung sumunod na ayat dito sa verse 9, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah na maging makatarungan sa mga tao na hindi naman kayo nilalabanan sa inyong relihiyon o hindi kayo pinapalayas sa inyong mga tahanan. So hindi tayo pinagbabawalan ni Allah na maging mabuti sa mga hindi Muslim na naging mabuti sa atin. Pero syempre, nangangahulugan din ito na kahit merong hindi Muslim na naging masama sa atin, hindi rin naman ibig sabihin yun na dadayain natin sila o gagawan natin sila ng kawalang katarungan. Okay? Marapat na pairalin ng Muslim palagi ang katarungan dahil panghuli sa aya na ito, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Si Allah ay nagmamahal sa mga muksit. Ang muksit, kung ang adil ay makatarungan, ang muksit ay isang specific na uri ng katarungan. Kumbaga na tayo ay nagpapatupad ng katarungan na ito, depende sa kung ano ang pinaka-kinakailangan sa panahon na ito. Pinaka-nararapat sa panahon at lugar na ito at kung sino ang tatanggap ng katarungan nito. Yun ang muksit. So, ang Muslim ay marapat na muksit, nagtataglay siya ng kist, nagtataglay siya ng katarungan, kahit sa mga hindi Muslim. Siyempre nga, binanggit ni Allah sumunod doon na sa verse 9. Verse 8 pala yung kanina. So, yung verse 9, Innama yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid din. Bagkos ang pinagbabawalan kayo ni Allah rito na makipagmabutihan sa kanila ay yaong mga tao na kinakalaban kayo sa inyong relihiyon, wa akhrajukum min diyarikum, at pinalalayas kayo sa inyong mga tahanan. Ang tinutukoy dito, pinagbabawalan kayo ni Allah na makipagmabutihan sa kanila, makikipagsabwatan sa kanila. Lalong-lalo na sa pang-aapi sa kapwa natin, Muslim. Sila yung bawal na pagsabwatan tayo sa kanila. Na itong mga tao nga na ito, na katalukum fid din, wa akhrajukum min diyarakum, wa dhaharu ala ikhrajikum, at sila ay nagtulungan sa isa't isa upang palayasin kayo mula sa inyong mga tahanan, antawallawhum. Bawal na sila ay kunin ninyo bilang mga wali, bilang mga kakampi, laban sa mga Muslim lalong-lalo na. Umaring hindi aabot sa makikipagkampihan ka sa kanila laban sa mga Muslim, pero ang pagiging mabuti mo sa kanila sa mga tao na nangaapi sa mga Muslim ay kapintasan sa iyong relihiyon. Bakit ka makikipagmabutihan sa pumapatay sa Muslim o nangaapi sa Muslim? Diba? Yun ay pagtatraidor. Yun ay, kumbaga, pagkonsinti mo sa kanilang kasamaan. At yung nga sinabi rito, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Sino man ang makipagsabwatan sa kanila, sa mga nangaapi sa mga Muslim, sila ang mga mapang-api. Sila ang mga mapang-api. Sila ang walang katarungan. Sila ang mga walang katarungan. So, ito yung isa sa mga aral ng Hilful Fudul
So pwede tayo makipagtulungan sa kabutihan, inshallah. Pero syempre panghuli, ang Hilful Fudul ba ay dalil na pwede tayong sumali sa mga fraternity, katulad ng meron sa panahon ngayon? Hindi ito dalil na pwedeng sumali ang Muslim sa fraternity dahil merong sarih, kumbaga direktahan na dalil na bawal o pinagbawal ang pagsali sa mga samahan na magiging kakumpetensya ng pakikipagkapatiran ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim. Kasi nga unang-unang dalil, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa, ang mga mananampalataya, sila lamang ang magkakapatid. Okay? So sasali ka sa fraternity, merong kapatiran sa mga kuffar, mga hindi Muslim, tas magiging mas matimbang pa ang kapatiran mo sa kanila kaysa sa kapatiran sa relihiyon, yun ay isang mapanganib na kalagayan. Paano yung kung yung fraternity mo may kaaway na Muslim, tas makikipagtulungan ka sa kanila laban sa Muslim, yun ay kawalang katarungan. So hindi ito dalil na pwede kang sumali sa fraternity. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na kung meron mang ganitong samahan na magtataguyod ng katarungan, ay sasali siya rito, pero hindi ito siyempre aabot sa punto na merong pagbabawal dito. Na merong pagbabawal dito. Kasi ang pagbabawal sa mga fraternity, sa pagsali dito ng mga Muslim, ay unang-una pagbabawal na panrelihiyon. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Hilful Fudul para sa kanya ay hindi isang relihiyon. Kumbaga, wala itong sinasagasaan na relihiyon. Basta nagkakaisa sila para sa katarungan. Pero ang mga fraternity ay iba ang kalagayan nila at matatalakay pa natin ang mga fraternity ng mas malalim, inshallah, kapag dumating yung usapin na may kinalaman sa kanila. Pero ang buod nito, walang kapatiran liban sa kapatiran sa pananampalataya. Anumang samahan ang nagtatawag ng kapatiran ay huwag ninyong sasamahan. Ang Hilful Fudul, hindi ito nagtatawag ng kapatiran. Ito'y nagtatawag patungo sa katarungan lamang at pagsingil sa karapatan na hindi ibinigay ng api sa kanyang inapi. Alhamdulillah. So ito yung pagtalakay natin sa Hilful Fudul at sa susunod matalakay naman natin sa sirah ang mga naging trabaho ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kasal niya kay Khadijah radhiyallahu anha. So tutuloy natin ito inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.